Ating pag-aaralan ngayon ay patungkol po dito sa this is how we fight our battles. Lahat po tayo may kanya-kanyang labanan. Lahat po tayo may kanya-kanyang hinaharap na kung saan ay minsan hindi natin kayang pagtagumpayan. Yung ginawa mo na ang lahat pero nandun ka ulit. At parang naniniwala ka na tuloy na talunan ka o loser ka o failure ka. Pag dumating yung labanan, temptation, bagsak ka ulit. So, you know what? Mayroong tinuturo ang Diyos patungkol ho dito kung paano natin pagtagumpayan ang mga bagay-bagay dito ho sa lupa. Sabi niya dito sa 1 Chronicles chapter 14, 8 to 17, Now when the Philistines heard that David had been anointed king over all Israel, all the Philistines went up to search for David. And David heard of it and went out against them. Verse 9, Then the Philistine went and made a raid on the valley of Rephaim. Verse 10, sabi niya dito, And David inquired of God, saying, Shall I go up against the Philistine? Will you deliver them into my hand? Yan ang prayer ni David. The Lord said to him, Go up, for I will deliver them into your hand. So, verse 11, So they went up to Baal Perazim, and David defeated them there. Then David said, God has broken through my enemies by my hand. Sabi niya, like a breakthrough of water. Therefore, they called the name of the place Baal Perazim. Verse 12, And when they left their gods there, David gave a commandment, and they were burned with fire. Verse 13, Then the Philistine once again made a raid on the valley. Therefore David inquired again of God, and God said to him, You shall not go up after them, circle around them, and come upon them in front of the mulberry tree. 15, and it shall be, when you hear the sound of marching on the tops of mulberry trees, then you shall go out to battle, for God has gone out before you to strike the camp of Philistine. Verse 16, So David did as God commanded him, and they drove back the army of the Philistine from Gibeon as far as Gezer. Verse 17, Then the fame of David went out into all land, and the Lord brought the fear of him upon all nations. May the Lord bless His word this afternoon. So ang title natin pag-aralan, This is how we fight our battles. 3 points po para tayo magtagumpay sa bawat labanan. Hindi man kagaya ng labanan na literal na kagaya ni David, ako'y naniniwala na may labanan po tayo na minsan ginawa mo na ang lahat. Nagkakamali ka kung ang labanan natin sa buhay ay pera-pera lang. May mga bagay ho na hindi kayang bayaran ng pera. Hindi kayang pagalingin ng kahit sino mang pinakamatalino o marami kang experience sa buhay. Hindi mo kaya mapagtagumpayan. Why? Dahil kailangan mo ang Diyos. Inuulit ko, kailangan natin ang Diyos. Amen? Kasi akala natin minsan nakukuha sa experience, nakukuha sa talino, maganda po yung mga yon, nakukuha sa pera, nakukuha sa influence. No, may mga sitwasyon na labanan sa buhay mo na wala ka sa control, hindi mo makontrol. Halimbawa, yung anak mo tinatahak ng ibang landasin, wala sa control mo yon. Halimbawa, nagkasakit ka na hindi mo naman inaasahan at wala sa control mo yon. May mga sitwasyon na minsan ginawa mo yung the best mo, pero wala sa control mo. Ang maganda, ang gagawin mo lamang mag-inquire kay Lord. Unang point sa ating pag-aralan, number 1, pray, listen, and obey. Pakisabi nga, pray, listen, and obey. Thank you, anak. Dito po, sa sitwasyon na ito, si David was anointed. Pakisabi, anointed. Nung nalaman ng mga Palestino, ng mga kaaway ni David na si David ay inanoint bilang hari, galit sila. Pag sinabing anointed, may pagsama ang Diyos.
may auction ng Diyos, may karisma, may kapangyarihan ng Diyos na nananalaytay sa buhay ni David. In short, mayroon siyang maayos na relasyon sa Diyos. That time si David ay pinatay na niya si Goliath. Mayroon na siyang experience na kasama ang Diyos para siya ay magtagumpay. Pero ang maganda dito, nag-i-inquire pa rin siya kay Lord. Pangalawa, isa pa, kapag ikay ay kapag ikay nagbabago, kapag ikay lumalapit sa Panginoon, nakagaya ni David, may mga taong hindi nag-agree. May mga sitwasyon na minsan, instead na matuwa sila, masaya sila na nababago ka, pinupull down ka. Instead na masaya sila na nagpapagamit ka sa Panginoon, inaalaw ka nila na gamitin ng Lord, minsan gumagawa sila ng paraan para hadlangan ka. Kapatid, ito yung time na gayahin po natin kung anong ginawa ni David. Kagaya ng sinabi ko po, hindi kagaya ng labanan na literal, nakagaya nito, mayroon tayong kanya-kanyang labanan. Amen? Na hindi ko pwedeng ipaglaban, na lumaban para sa iyo. Kagaya ninyo, ang labanan po ninyo, init. Pangalawa, antok. Dito, sabi niya dito, now when the Philistine heard that David had been anointed king over Israel, the Philistine went up to search David. Nagbigay ng attention, kumuha ng attention. Tingnan ninyo, kapag tayo'y nababago, napapalapit, may pagsama ang Diyos, hindi lang ang mga tao ang na-attract para palakpakan ka, para ma-bless sila sa iyo, even ang enemy. Pipigilan ka para hadlangan ka. Pero thank God na pagtagumpayan ng Diyos ang ating Panginoong Hesus sa cross ng Kalbaryo. Thank God, nandito ka, marami ka ng katagumpayan na naranasan. Amen? So makita natin po dito yung pattern na ginawa ni David. Anong ginawa niya? So David knew what he ought to do, but still he needed to inquire God. Alam ni David ang kanyang pupwedeng gawin. Alam ni David ang pupwedeng para talunin ng mga Palestino, pero still, nagtanong siya sa Diyos. Kapatid, marami ka ng karanasan, marami ka ng tagumpay, but it doesn't mean na huwag ka nang tumawag pa sa Panginoon. Amen? Kahit matagal ka na sa church, marami ka ng karanasan, marami ng sinagot ng Panginoon, na kasagutan na panalangin sa iyo, it doesn't mean na hindi ka natatawag sa Panginoon na kagaya nito. Kasi David need the approval of God before he went out to fight. May mga kapalabanan po kasi na hindi mo kailangang patulan. Hindi mo kailangang lumabas para lumaban. May mga comments, may mga feedback sa iyo ng mga tao na hindi mo kailangan ipagtanggol ang iyong sarili. Amen. Kailangan mo lang tumahimik. May mga bagay na hindi mo lahat patulan, hindi mo lang kailangan mag-yes ka o mag-give in ka. Just imagine ang taas ng kabaitan mo ay ganito. Ang porsyento ng kabaitan mo ganito kataas. At ang isang taong at yung iba naman ay ganito, ang kanilang kabaitan. Amen? Huwag kang pupunta sa level niya. Tulungan mo siya na umangat yung kanyang kabaitan. Ibig sabihin, huwag kang papatol. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka papatulan. Hindi kita papatulan. Si David, alam niya, Lord, kaya sinabi niya, Lord, sabi niya dito, and David heard. And sa verse 10, sabi niya, and David inquired of God, saying, shall I go up against the Philistine? Aatakihin ko ba sa mag-asawa? Manalo ka man sa argumento kung lalus mo naman yung relasyon. Sa mga life group, sa mga ka-churchmate, manalo ka man sa diskusyon, nalus mo naman siya, blinak ka pa sa Facebook. Sayang naman. Ipanalo mo yung relasyon, kaysa ayaan mo na manalo na siya. Mawin mo lang yung maayos na relasyon for the glory of God. Mas mahalaga ang relasyon kaysa argument. Sabihin mo sa katabi mo, mas mahalaga ang relasyon kaysa argument. Just imagine kung papatulan mo lahat. Hindi David need approval of God before he went out and fight. So anong sabi ng Lord? Go ahead. So anong ginawa niya? Nanalangin. Pagsabi nanalangin. Sino ito nagpipray?
Pag nagpe-pray ba kayo, ang Diyos din ba ay nangungusap sa inyo? Kasi ang prayer ay communication. Hindi po monologue, ito po ay dialogue. Kapag nagsalita ka, nagbanggit ka ng panalangin sa Diyos, hintayin mo naman na magsalita siya sa iyo. Kapag nagsalita siya sa iyo, kagaya nito, sumunod ka. Amen? Pray, listen, and minsan hanggang pray and listen. Nakinig ka. Tong salita ng Diyos, napakinggan mo. Nasa puso mo, pero minsan yung obedience. Sa tingin nyo kaya, kahit sinabi ng Diyos kay David, sige, habulin mo sila, harapin mo sila, labanan mo sila, magtatagumpay kayo. Pag sinabi ng Diyos kay David, kapag si David hindi siya nag-obey, hindi siya gumawa, sa tingin nyo kaya mananalo? Hindi, walang panalo pa rin. Maraming mga Kristiyano, alam ko wala ho dito sa Geneva, laging talunan sa pagsubok, laging talunan sa temptation, laging talunan sa mga bagay-bagay. Why? Dahil marunong naman siya mag-pray, marunong siya makinig, kulang ho sa pagsunod. Salamat, Pastora Cathy. Sabi ng salita ng Diyos, magpatawad ka. Ay, depende sa pinapatawad. Yung mga yan, no? Humingi ka ng tawad, ba't ako hihingi ng tawad? Amen. Minsan, binabalikan po tayo ng mga kaaway, anxiety, fear, mga bagay ho na minsan bitterness, anger, frustration, and so on. Hindi natin alam harapin. Why? Nag-pray ka naman, nakinig ka naman, isagawa mo na lang. Pakisabi, sumugod ka naman. Maraming mga Kristiyano matapang sa prayer meeting. Matapang mag-declare ng salita ng Diyos. Kinukot, huwag maganda yon. Pero when it comes sa obedience, hindi ho tayo. Ang Diyos, maganda, i-memorize mo ang salita ng Diyos, isagawa rin ho natin. Amin ba dyan sa taas? Pag sinabi ng Diyos, magpakabait ka na. Amen! Ayan. David knew that not all fights were worth fighting for. Sa hinaharap mong tukso, sa hinaharap mong pagsubok ngayon, na gusto mo nang pumatol, gusto mo nang mag-give in, gusto mo nang umayaw, may mapapala ka ba? Kapag papatulan mo ang isang tao o kay magbabalik ka sa dating buhay mo, babalik ka, gusto mong balikan yung buhay na may bisyo, gusto mong balikan yung buhay na puno ng sama ng loob, hindi ka makatulog ng gabi, sa tingin mo may mapapala ka. Amen. Sa buhay mo na hinaharap ngayon sa labanan, may napapala ka ba? Mag-isip-isip po tayo. Si David ho, may alam niya na mahalaga itong laban na ito, kaya nag-inquire siya sa Lord. David went up to fight the Philistine as well, fight in God's way. Pagkasabi God's way, hindi yung pamamaraan niya, kundi pamamaraan ng Diyos, kung ano yung sinabi ng Diyos sa kanya. Shall I go up against Philistine? Will you deliver them into my hand? The Lord said, go up, for I will deliver them into your hand. Napakahalaga na lumalaban ka, humaharap ka sa pagsubok, nagdidesisyon ka sa buhay na ang Diyos naka-thumbs up sa iyo. Na ang langit kakampi mo. Napakahalaga na papasok ka sa relasyon na ang Diyos kakampi mo. Amen. Papasok ka sa isang sitwasyon na alam mo si Lord nag-glorify. Bato-bato sa langit, ang tamaan magsisi na. Lahat po tayo mga kapatid, mayroong desisyon para pag nalumaban na gawin ang mabuti o gawin ang masama. Mayroon tayong mga choices. Hello, na mag-obey o hindi. Hindi ako magsasawa na banggitin ito. Dahil kung ito lang yung paraan na tayo magtagumpay sa buhay. Minsan kasi ang tagumpay na minimithi natin, yung pansamantala lamang. Amen. Yung panandalian lamang. Kami ni Pastora, magsasama kami, halimbawa hanggang 100 years kami mag-asawa. 100 years is maliit lamang na taon yun kumpara sa eternity. Amen.
Hallelujah. Huwag nating hayaan na ang buhay natin kagaya ni David, hindi niya hinayaan na lumipas yung labanan na yon na hindi niya harapin. Take note, sabi ko kayo na hindi lahat ng labanan ay kailangan harapin. Pero ito kinakailangan na ipaglaban. Why? Dahil unang-una, maapektuhan ng kanyang pamilya. Maapektuhan ang relasyon sa Diyos. May mga bagay na dapat mong pagtagumpayan at sinasabi ng Lord sa iyo, anak, you just say no and you overcome it. You just say no to temptation. You just say no to that sin. Sigurado, anak, I will deliver that kind of sin. Pagtagumpayan mo yan. Dalawang letra lang, N-O. Sa panahon ng temptation, sa panahon ng pagsubok, dalawa ang pwedeng mangyari. Pakisabi, ano yon? Pakilakas, ano yon? Either ipapahiya mo ang Diyos o ipapahiya mo si Satanas. Kung hindi ka pumatol sa tukso, si Satanas ay napahiya. Pero kung pumatol ka sa tukso, alam mo si Lord, hindi siya nakaganon, nakaganito siya at may anger pa na emoji, delikado yan. Hindi tatagal yan. David went up to fight and the Philistine as well. Fight in a God's way. Pagkasabi, God's way. Pamamaraan ng Diyos, hindi mo pamamaraan. Sabi dito sa Matthew chapter 21, 28 to 31, merong parable the son answered, I will not go. Sabi niya, I will not go. But later the son changed his mind and went. Then the father went to the other son and said, Son, go and work today in the vineyard. Then the son answered, Yes, sir, I will go and work. But he did not go. Tapos tuloy-tuloy yun. Sa tingin ninyo, sabi niya sa mga nakikinig sa kanya, sino ang sumunod sa kanya? Yung nagsabi ng yes, pero hindi naman nag-obey, sumunod, o yung nagsabi ng no, pero nagbago ang kanyang isip na sumunod. Sa tingin ninyo, yung una o yung pangalawa? Amen? Sana hindi tayo yung una. Amen? Na Lord, yes Lord. Yes God, narinig ko na Panginoon itong salita mo ngayong Sunday. Yes, Lord! Pagdating ng Monday, dito panganay ka Pagdating ng Monday, nako, I pray na ito yung time na mas makilala ang church, mas makilala ang Kristiyano, hindi dahil sa mga pinagbabawal natin, mas makilala ang Kristiyano kung paano tayo sumunod sa Kanya. Amen? Hallelujah. Si David, nagtagumpay ba sa laban na ito? Itong round 1, sa tingin ninyo, itong nabasa natin, nagtagumpay pa siya. Anong ginawa niya? Nanalangin, nakinig, pangalawa, patlo, nanalangin, isa pa, mas malakas, amen. Number 2, breakthrough and burn up the idols. So they went up to Baal Perazim and David defeated them. So nanalo si David, ang kanyang kasama. Then David said, God has broken through my enemies by my hand like a breakthrough of water. Therefore, they called the name of the place Baal Perazim. Ito ang sinabi ni David sa verse 12. And when they left their gods there, mga idols na mga Palestino, David gave a commandment. Anong ginawa niya? They were burned with fire. Kapag ikaw ay nananalo na, kapag ikaw ay nagtatagumpay na, huwag mong gawin na idols yung mga, huwag mong pahalagahan yung mga naiwanan ng mga idols. I mean to say, ibig sabihin si Lord lang dapat ang may taas. Allow yourself to be used by God to have your own breakthrough. Allow yourself, hayaan natin ang ating mga sarili. I-allow mo, ipagamit mo ang iyong sarili para magtagumpay ka. Kapatid, dinisign tayo naman na nagumpay. Pero sa hakbangin mo ba ngayon, sa hinaharap mo sa buhay,
Usapang Kristiyano, usapang Kristiyano. Sa tingin mo ba sa direksyon ng iyong buhay ngayon, papalapit sa Diyos o papalayo sa Diyos? Salamat to sa pagiging honest ninyo. Kasi sabi niya sa kanyang salita, dinidirect ng Lord yung step ng mga righteous. Nakadepende sa bawat step mo. Sa halimbawa, uwi ako sa amin. Pupunta ako sa Mabuhay. Doon ang Mabuhay, di po ba? Kung ang hakbang ko, ang direksyon ng hakbang ko pag ganito, sa tingin nyo, papuntang Mabuhay yon? Minsan maraming Kristiyanong gano'n. They want to love, they want to go draw near to God. Pero yung bawat desisyon na araw-araw na ginagawa, hindi papunta sa mabuhay, hindi papalapit sa Diyos, papalayo. Kaya ina-awaken ko po ang bawat isa. Si David ho, habang ginagawa niya ito, habang lumalapit siya sa Panginoon, may tagumpay. Don't use their idols as a trophy, burn it with fire. Huwag natin ipangalandakan ng ating mga tagumpay minsan. Hayaan mo si Lord lang ang mag-glorify. Kung ano yung mga bagay ho na pagpapala na meron ka, huwag mo nang i-display. Yes, for the glory of God, pero hindi na kinakailangan. Alam nyo ba ng mga nandito ho sa stage na tumutugtog, kumakanta, hindi man nila ako nilapitan, Pastor, ako'y magbaback up, ako'y magdadrum. No. Pinili natin sila sa biya at grasya ng Lord. Kasi promotion not from the east, west, or south. Promotion from God. Amen ang ating mga life group leaders. Ako mag-life group leaders. Ako. Hindi sinabi natin na yon. Pinili siya. Amen? Ang promotion ho, hindi mo kinakailangan. Ang nakikita ng Diyos. Dito sa bahagi na to, si David, hindi niya kailangan yung mga idols na mga napagtagumpayan niya, sinunog niya. Hindi niya kailangan mahalaga yung relasyon niya sa Diyos. Amen. Ano ba yung mga bagay na pinapasunog ng Diyos sa iyo? Ano yung mga bagay na pinapasunog ng Diyos sa atin? Sa maghapon, ano yung mga bagay na pinapa-eliminate ng Diyos sa atin? At ano yung mga bagay na gusto ng Diyos magningning, mag-shine, mapagtuunan mo ng pansin? Kayo na lamang po ang sumagot. Amen. Sa pagharap mo sa tao, sa pagharap natin sa pamilya, sa pagharap natin sa pakikihalubilo natin, may mga bagay ba, may mga relasyon ba na pinapaputol ni Lord? Or dinudugtungan mo na lamang? Kapatid, sinasabi ko ng buong puso, that's your idols. Hindi tayo magtatagumpay. Wala pa akong nakita sa Biblia na inuna ang idols bago ang Diyos na nagtagumpay. Lahat na mayroong ibang Diyos-Diyosan, hindi nagtatagumpay. Of course, hindi po yung literal na Diyos-Diyosan. Kung mayroon nang nauuna, maliban sa Diyos, hindi ka magtatagumpay. Sa tingin mo nagtagumpay ka, pero pansamantala. Amen? Minsan, tayo iiyak-iyak dahil alam ng Diyos kasi mapapasama tayo sa isang bagay. To the point na magtatampo tayo sa Panginoon. Parang si Lord, killjoy siya, pero alam ng Diyos kasi mapapahamak ka. Lalong-lalo na kapag napagtitiwalaan ka na. Lalong-lalo na kami mga pastor, lalong-lalo pag tumatayo po tayo. May mga bagay ho na kailangan natin ng ingatan. Nakikita man o hindi nakikita. Amen po ba? Burn up the idols. Burn up the idols. Kung pwede nating eliminate na yan, akala mo lang nag-i-enjoy ka. Sa tingin mo lang yan, good. Amen? Akala natin, kapag nagdidesisyon tayo, huwag lang tayo mag-decide na sinabi ng mga experts. Anong ibig mo sabihin, Pastor? Mga doktor, mga experts yan sa sakit karamdaman. Mga attorney, mga experts yan sa mga law. Sabi ng attorney, i-divorce mo na yan. I-demanda mo na yan. Di ba? Pero huwag kang magbasa yon sa mga ganong experts. Pag sinabi ng doktor, ganito ka na, no, huwag kang magbase doon, huwag kang manatili doon. Hindi yan ang basihan nawa ang ating mga desisyon. Mahalaga, yung mga yon, mahalaga, pero kung doon tayo nagbabase, mawawala ka. Amen? Hindi, huwag tayo magbase din ho sa mga decision making natin na kagaya dito sa labanan natin sa buhay. Kasi minsan ang labanan ho, hindi lamang po yung literal, kundi sa mga pagdidesisyon po natin. Labanan po yun. Amen.
Huwag tayo magbase sa experience. Experience ko na ito, ginagawa mo naman lahat. Bakit hindi naman gawin? Normal naman dito sa Europa. Take note, yan ba ang itinuturo ng Biblia? Yan ba ang kalooban ng Diyos? Hindi kalooban ni Pastor, sinasabi ko ito ng buong pagmamahal. Hindi tayo tatagal sa pagsunod sa Panginoon. Hindi tayo tatagal sa relasyon sa Kanya kung hindi natin gagawin kung ano yung nararapat sa Kanya. Hindi pagiging perfect, yung magiging palasunod tayo sa Kanya. Amen po ba? Dadalawa na ang amen. Hallelujah. Do not use your idols as a trophy. Paano tayo magdi-decide, Pastor? Mag-decide ka, hindi lamang sa good. Take note, si Adan, si Eva at Adan. Si Eva, na-attract siya sa good na nakikita niya. Pero hindi yun godly. Kapatid, makinig kayo. May mga nakaka-attract out there. Good sa paningin mo. Pero wala sa budget mo. Amen. Maganda, nakaka-attract sa paningin mo. Pero may asawa ka na. Amen po ba? Nakaka-attract sa paningin mo, pero ninanakaw na yung game sa Facebook, game sa cellphone, good sa paningin mo, nag-i-enjoy, pero hindi yan godly. Kapag magdesisyon ka, magdesisyon tayo, not only sa experience, sa experts, hindi lamang po yung good, kundi dapat to godly. Amen? Yung alam mong, ulitin ko, si Lord naka-thumbs up. Meron pang heart dahil godly ang pinipili mo. Sino dito minsan napapaiyak ka dahil sa pagsunod mo sa mabuti? Ibang umiiyak ka na, Lord. Ibibigay ko yung tithes ko, Lord. O kaya, Lord, patatawarin ko na siya, Lord. Di ba? Yung paggawa ng mabuti, napapaiyak ka, pero ang Lord, napapasaya mo siya. Yan yung sinasabi niya, mapapayak ka ng panandalian, pero kapalit niyan, galak. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. This is the last one. Number 3. Pray and obey again. The same enemy, ang story po dito. Then the Philistine, once again, pakisabi once again. Anong ginawa ulit ng Palestino? Umatake ulit. Ang ibig niyang sabihin, hindi ibig sabihin na pagtagumpayan mo na ang lust of the flesh, exempted ka na. Hindi ibig sabihin na pagtagumpayan mo na ang galit, exempted ka na. Hindi ibig sabihin na pagtagumpayan mo na ang mga kahinaan, ang mga bisyo, ang mga drugs, and so on, ang mga addiction. Hindi ibig sabihin, exempted ka na. There was a time na darating at darating, ibabalik sa iyo the same temptation, the same enemy. Huwag mong sasabihin, alam ko na, kasi napagtagumpayan ko na. Tingnan niyo si David. The same enemy, the same God, the same prayer, pero titignan niyo, different instruction. Pag sabi, different instruction. Sa panahon ho, na babalik ulit ang temptation na napagtagumpayan mo na, manalangin ka sa Lord. Lumapit ka sa Diyos. Mag-inquire ka ulit. Manalangin, makinig. At yung pakikinig, napakahalaga dahil iba ho, minsan, ang instruction ng Lord. Tignan nyo ho, kung kanina, gawin mo, sige, sabi ng Diyos kay David, i-attack mo sila, magtatagumpay kayo, pero itong instruction ng Diyos kay David, verse 14, then therefore David inquired again of God, and God said to him, you shall not go up after them. Parang sinasabi niya, David, lumang ano na yan, lumang bahagi na yan ng pagiging Kristiyano mo, sa halimbawa sa atin, ibahin mo naman. Ibahin mo naman ang pagiging Kristiyano mo, mag-elevate ka naman. May bagong instruction ng Diyos. Sabi niya dito, and sabi niya, you shall not go up after them, circle around them, come up upon them in front of mulberry trees, and it shall be
when you hear sound of marching in the tops of mulberry trees, sabi niya, then you shall go out and battle, for God's gone out before you to strike the camp of Philistine. Alam niyo po, habang pinapag-aralan ko muli itong itinuturo ko sa inyo, lahat naman po ay kayang gawin ng Diyos. Mag-obey ka lang. Walang imposible sa Diyos. Kung naniniwala kang pagagalingin ka sa sakit karamdaman, naniniwala kang pagpapalain ka, i-bless ka, sino naniniwala ng ganon? Malakas na amen. Bakit ko pinapalakasan? Alam niyo na intention ko doon. Sana maniwala ka rin na kayang baguhin ka. Kayang alisin ng Diyos yung kahinaan mo para lumakas ka dyan. Sana maniwala ka rin na kayang baguhin yung pananaw, isip mo, hindi lamang yung blessing, hindi lamang yung healing, which is good, ang Diyos kayang gawin yun, pero maniwala ka lang. Sundin mo lang. Kaya kang baguhin. Kaya tayong baguhin. Yeah? Sabi niya dito, so the same enemy, the same God, the same prayer, different instruction. Kapatid, pag dumating yung dating kahinaan mo at may temptation, mag-inquire ka sa Lord at makinig kang mabuti kung pinapagawa niya. Ibig sabihin, si David that time, alam ng Diyos na kailangang mag-increase din ang strategy ni David sa pakikipaglaban. Tayo as Christians, tumatagal tayo sa Lord. May mga sitwasyon ho na pinupush na tayo sa Lord sa maturity. Amen? Yung nababago ka araw-araw. Bawat decision na ginagawa mo, si Lord nag-glorify. Dati, ikaw ang mataas ang boses kay Mister. Ngayon, hindi na. Amen? Dahil alam mo, ang Diyos mismo maluluwalhati. Sometimes God's instruction make no sense to us. That's why, not by might nor by power, by my spirit, says the Lord. Says the Lord. It is what it is. Halimbawa si David, ginawa pa rin niya yung old style niya kagaya nung unang labanan niya sa Palestino. O pwede hindi rin mananalo. Amen? Kaya lang, maganda, may tamang relasyon, may tamang koneksyon, narinig ang Diyos at isinasagawa. Nanalangin, nakinig, isinasagawa. Kapag nagtagumpay, huwag itataas ang sarili. Huwag gawing idols yung mga tagumpay natin. Ang Diyos lamang ang may tataas. Amen? Tumayo po tayo lahat. Sabi niya sa Zechariah chapter 4 verse 6, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Sino man na nag-struggle dito sa dating kahinaan, walang mahirap sa Diyos. Kaya kang pagtagumpayin, manalig ka lang. Willing ka ba na sumunod? Willing ka ba na sumunod sa malinaw na instruction sa iyo? Minsan nangungusap ang Diyos sa atin in a different ways. Minsan pwede niyang gamitin kahit hindi ka Kristiyano. Bigla na lang sasabihin ng kasama mo sa bahay, "Hala ko, Kristiyano ka." Tapos ibabato sa iyo yung isang bagay na nakikita niya. Masakit kaya nun. Amen? And then rebuke mo, pero that's the word. Paraan din ng Diyos para iparating niya dahil mahal na mahal ka ni Lord. Amen. Father, in the name of Jesus, help us, Lord, na lumaban, O God, kung paano mo kami lumaban. Gusto mo ang church, kaming lahat ay maging overcomer. Gusto mo kami, Lord, dahil ikaw ang may unlimited na kapangyarihan, walang mahirap sa iyo. Ang inaas mo lang sa amin na kagaya sa sitwasyon na ito, makinig, sumunod sa iyo. Kapatid, isang simpleng desisyon lang ang gagawin mo. Either say yes or no para sa kaluwalhatian ng Lord. Pwede kang magtagumpay. Kausapin mo ang Lord. Dahil alam ko may labanan tayo, kanya-kanyang labanan. Kausapin natin ang God na, Lord, di ko kaya ito. Kailangan ko ang tulong mo. Gagawin ko ba ito, Panginoon? Bibitawan ko na ba ito? Susunod na ba ako sa iyo? And ako'y nainiwala, kapag sinunod natin ang salita ng Diyos, dadalhin ka sa tagumpay. Minsan may pain,
Minsan may sadness, pero isa part yan ng tagumpay na ibinibigay ng Diyos sa atin.